Gym dayo again, pangalawang workout ko na dumayo ako dito sa 707 gym. Just workout naman ang gagawin ko ngayon, 79 pounds, 36 na kilo na dumbbell, saka 10 repetition ang gagawin ko dito. At nagpa-assist din ako sa aking magandang spotter para ma-press ako pa yung pinaka huling repetition. Ibang iba dun sa dumbbell ko sa bahay na malaki, pero ang bigat lang nun ay 38 kilo ang isang dumbbell. Sa chest workout, incline dumbbell press lagi ang inuuna ko, pero nag-warm up na muna ako niyan bago ko ginawa yan. Ini-emphasize ko dito yung full range of motion, hindi yung pagka nakaparallel na yung aking arms ay okay na yun. Hindi, isasagad ko pa ng kaunti pababa hanggat yung kaya ng aking flexibility, dahil yun ang natutunan ko sa yoga. Para sa akin, mahalaga yung functional strength na may flexibility, hindi lang yung basta ako nagbibuild ng muscle, kundi yung mismong foundation na maganda. Kung makikita mo, nagpo-pause din ako sa taas at nagpapahinga para nagko-concentrate ako niyan. Hindi naman madalian tong workout na ito ay. Kanya-kanya tayo ng training yan. Nagpa-assist na ako dito sa ika-10 repetition. Ayan, buti na lang at nandyan siya. Ayan. Hanggang 10 repetition lang ang kaya. Pangalawang set sa chest workout, incline barbell press. 81 kilo ang binuhat ko dito, saka naka 8 repetition naman ako dati nung previous workout ko sa bahay, yung DIY gym equipment natin na concrete plate. 80 kilo lang ang binuhat ko doon, pero naka 8 repetition ako ngayon. Dinagdagan ko na siya ng 1 kilo para progressive overload. Tapos nagpa-spot din ako sa maganda akong spotter para mas lalo pang ma-push yung sa pinaka last repetition. Ganito lagi ang sunod-sunod ng workout ko. Incline double press, incline barbell press, saka flat barbell bench press. Iniuna ko yung mga incline para mabalance ko yung aking chest, kasi naiwan dati yung aking upper chest ay. Gusto ko mabalance yung lakas ng upper chest ko dun sa middle chest ko. At saka ang pang workout ko naman sa lower chest at tricep ay weighted dip. Ayos na yun. Dun sa DIY gym equipment natin sa bahay, meron tayong safety bar, kaya panatagan loob natin. Pero dito, kailangan na nating magkameron ng spotter para safe din tayo in case na hindi na natin mayangat. Yun, susuportahan niya tayo para nung ginagawa niya dito. Yun. Tapos baga ang workout. Thank you! Pangatlong set sa chest workout, flat barbell bench press, 200 pounds ang binuhat ko dito, 90.7 kg. Yung previous workout ko dati sa bahay, 90 kg lang yung binuhat ko, kaya progressive overload to ng 0.7 kg. Naka-6 na repetition naman ako dito, pero yung pang-6 ay may assistance na yun, kaya 5 lang talaga dito ang counted. Pagka mga gantong barbell ang binubuhat ko, tapos medyo katamtama na yung bigat, at walang safety bar, kailangan talaga ng spotter dito, dahil in case na hindi ko na siya maitaas yun, mayroon tutulong sa akin para mailagay siya dun sa rack. Kumpara sa mga dumbbell ay madali lang na ilagay sa side yun. Yan, para nito, yan. Ito na yung ika-6 na repetition na nagpa-assist na ako. Kung solo lang ako, hindi ko i-attempt yung pang-6 na repetition, pero dahil may kasama, yun, tinakay natin, dagdag gains pa din yun. Pang-4 na set sa chest workout, flat dumbbell bench press, 36 na kilo na dumbbell, saka naka-4 na repetition ako. Ginawa ko to dito dahil itong dumbbell, kahit ibagsak, hindi mababasag yan ay. Hindi tulad dun sa bahay na yung mga concrete dumbbell plate ko, pag binagsak ko yun ay makakapanggawa uli ako ng bago, kaya hindi na ako nagpa-flat dumbbell bench press. Barbell bench press na lang ginagawa ko para safe ang mga gamit natin dito. At dahil pang-4 na set na to, na-exhaust na yung ating chest muscle, ay yun, hanggang dun lang tayo. 4 repetition, good na yun. Ang pangkumpleto ko sa chest workout natin, ang finisher ay dip. Dating ginagawa ko sa bahay talaga ay weighted dip. 53 kilo yung ginagawa ko, naka 4 reps ako dun, ay wala ako ditong nakitang pang sabit sa baywang ay, kaya
AMRAP na lang ang ginawa ko. As many reps as possible. Kaya naka 20 repetition naman ako. Goods na yun. Isang set lang pati ito ay ayos na sa akin. Hindi na yung ma-overfatigue naman tayo masyado. Dahil hardcore na yung mga unang training ay set to failure na yun. Tapos ano pa, napaka bibigat pa ng mga binuhat natin. Kaya okay na yung isang set lang. Para hindi naman masyadong matax yung ating katawan. Madami pa ding energy na matitira para sa recovery time naman. Sa lahat ng workout ko, laging kasama ang abs workout. Sa huli ko nga lang to ginagawa para hindi naman maapektuhan yung workout ko dahil nakaka-consume din to ng lakas lalo na kung magba-back workout. Yan. Weighted leg raises ang ginawa ko dito. Kung yun ba ang tawag dito, basta inaangat naman yung paa. Di leg raises yan. 22 kilo yung binuhat ko dito. 50 pounds. Yan. Naka 10 repetition naman ako. Pwede na. Pero pagbalik ko nito sa bahay, magwo-workout pa din ako nung pang DIY gym equipment natin na upside down curls up saka upside down deadlift na concentrated repetition. Yan. Tricep push down ang ginawa niya dito. 40 pounds ang binuhat niya. Nasa 18 kilo. Naka 5 repetition siya. Habang hindi pa kayang mag-dip, yan, ganito muna. Dito muna magpapalakas sa ganitong push down. Para sa akin lang naman, dip ang pinaka tricep workout ko. Yun na, hindi na ako nagaganyang push down. Sapat na sa akin yung ganun. Lakas talaga ng gym body ko. 5 plate, 50 pounds each. 250 pounds, nasa 130 kilogram yan. Naka 10 repetition siya. Yeah. Bihira yung nakakagawa niyan, lalo na sa mga babae. Ay kaya siguro ako nitong squat pagka ganito ang nileleg extension. 3 years of training ba naman. Nag-high intensity training na din to, set to failure. Yan. Ang abs workout na may pagmamalaki natin. Weighted upside down curls up. Yan talaga. Solid yan, brother. Kitang-kita mo naman sa thickness ng abs natin, no? Quality ang bawat repetition. Nagpopos ako sa taas tapos dahan-dahan yung pagbaba. Hindi ko fully extend yung katawan ko. Hindi ko tinutuwid masyado para may resistant pa din dun sa abs natin. Constant ang stimulation. Yan. 13 repetition ang ginawa ko dito. Yung first 9 repetition ang weighted. Yan. Tapos yung last 4 ay body weight na lang. Para sa akin lang naman, itong abs workout ko na ito ay napakaganda at natatamaan lahat ng natin, abs. Lalo na yung lower dahil nandun na yung pang B-taper ay. Quality over quantity pa din. Dahan-dahan para quality ang baba at taas natin. Yun. Pinipilit pa din natin hanggang dun sa pinaka last repetition dahil doon nangyayari ang gains. Yan, tapos yan, binaba ko na yung pang weighted, body weight naman. Solid. Dalawa lagi ang abs workout ko. Pagkatapos ng upside down curls up, ito naman upside down deadlift concentrated repetition. 16 na repetition ako nito. Dahan-dahan. Ito ang pangalawa kong paboritong abs workout. Yan. Kumbaga parang toast to bar din to na upside down deadlift. Dahan-dahan, napakaganda. Concentrated yung natin, yung abs nito. Saka nadadamay din dito yung back natin. So maganda talaga. Saka forearms, yan. Kumbaga compound lift. Sa deadlift ay compound yun, ay napakadaming muscle na nahihit nun ay dito. Ganun din. Quality baga. Once na na-reach ko na yung pinaka sagad ko na repetition dun sa unang subok, papahinga lang ako ng ilang segundo saka magtatry uli ako. Pipilitin ko uli para satisfied ang ating mind. Okay baga?